Kasi talagang demonic itong babaeng ito. Na talagang, at tapos nag-aambisyon pa maging president. Diyos ko Lord. Wow. 'Di ba? Fluke lang yun, nanalo ka ng senador. Pero biro mo ginawa niya yan. No? Talagang, ang sama ng ugali. No? Talagang yung character na you really paid witnesses to falsely testify Mm. against people of napakabubuti na mga taong ito. Kilala namin sila ni Eric, no? Walang ginawa Mm. sa buhay nila kung hindi talaga pagpagandahin ang mundo, no? Feed the hungry, mga charity Mm. works nila. Pero kasi sino kaya yung tao behind virus? Yeah, Si syempre ma'am, ang si duwa, mga ang duwa. Sa Malacanang, because Virus and Tartar, si Ronald Lamas and Trillanes and Dilima, ang boss nila yung tatlo. Si Romualdez, si Lisa, tsaka si Bongbong. think she understands the portfolio at all, no? Talagang she makes it about herself. No, Mm. nakakahiya siya. Nakakahiya, no? Kasi naiisip ko nung panahon kasi ni PRRD yung Task Force Boracay ako. So nakita ko from the ground. Ang Mm. ganda-ganda ng tourism, talagang bumubuti talaga siya yung mga indigenous peoples nagbebenta ng mga necklaces nila. Basta yung gawang-gawa. And what that means, no? What that means is that magkakaroon ng pagkain sa bahay ng mga batang ito, na magkakaroon sila ng baon, magkakaroon sila ng pang-tuition. Mm. Pero kay Cristina Frasco, para siyang si Bangag talaga. Lahat sila, no? Mga appointees ni Bongbong Marcos is that really a reflection of who Bongbong Marcos is, no? Incompetent, indifferent, walang Mm. pakialam. Alam mo, tinan mo yung mga ads ng Department of Tourism, mahihiya ka eh. Kasi puro yung Oh. pagmumukha ni Cristina Frascong mukhang butike na ewan na lagi it's about her, no? It's about her all the times and ang nagsasuffer ang Pilipino. Kasi Mm. ang mga kababayan natin, no, mahihirap. One of the worst things that you can say, kasi naririnig ko ito, pag naririnig ko to, hindi ko talaga to pinalalampas. Tamad daw ang mahihirap, no? Mhm. Tamad, nag-aantay lang ng 4 piece, hindi totoo yon. Sobrang kasinungalingan yon. Ang mahihirap, napaka-creative, napakasisipag. 'Di ba? Mhm. Gumigising sila ng 3:00 ng umaga para magluto, para maibenta yung pagkain nila sa construction site. Ay, ang tamad yung mga mayayaman, yung mga oligarkyo, mga anak na oligarkyo, nagko-cocaine lang, 'di ba? So, pero itong mahihirap, ang kailangan nila yung gobyerno na tutulungan sila, give them a leg up, 'di ba? Create the infrastructure, the tourism infrastructure para andyan sila, no? So magtatayo sila ng pasalubong center. O Mhm. Cristina Frasco, makinig ka dahil hindi mo alam trabaho mo. Tanggalin mo muna yung mukha mo. Tanggalin mo yung mukha mo dyan sa whatever, no? Sa mga posters, sa mga nakakahiya. 3 something million. Eh yung Phuket Island lang yun, isang maliit na island, no? Tama. Sa Thailand, milyon-milyon, talong-talo niya, siguro mga 10 million yon. Tapos ito Yeah. buong Pilipinas, 3 million. Nakakahiya ka, Cristina Frasco, dapat mag-resign ka. Kaya lang itong mga itong Marcos team, ano pa yung nila, no, trait nila, ang kakapal talaga ng mga muka, number one. Ang kakapal, walang kahihiyan. Mhm. Katulad ni Marcos, walang kapasidad mahiya itong mga ito, incompetent, indifferent, at kumakapit. Kahit na dismal, abysmal, shameful na yung kanilang performance, no? Mhm. Kakapit sila and at the expense of the poorest of the poor. Diyan ako I nabibigyan agree. ni Prasco. I agree. Ma'am Lorraine, ang economic impact ng kapalpakan ng gobyerno ni Marcos Hmm. dahil sa pagkakasadlak sa kaliwat ka ng iskandalo ng korupsyon, pandarambong, drug addiction, iskandalo sa abroad, iskandalo sa loob, yung kaguluhan na nilikha niya sa kanyang sariling pakana na wasakin ang political opponents niya, di bali nang mawasak din ang pagtingin ng buong mundo sa Pilipinas dahil sa kanyang katarantaduan. Ito mamang effect number one. Sa China alone na pakikipaggirian niya, instead of the diplomatic resolution of conflict, peace and dialogue system, instead of tapang-tapangan at posturang digmaan na nagpasolusyon siya sa Amerika, we lost more than 2.1 million tourists from China alone every year. And that is equivalent, mga kababayan, Ma'am Lorraine, to around $1.8 billion value sa China alone.
$1.8 billion of revenue ang napatigil po taon-taon for the last 3 years dahil sa palpak at tarantadong patakaran ng tapang-tapangan, Tariela ang nagsasalita para sa Department of Foreign Affairs. Tulfo, Eric. Ma'am, Tapos Tulfo, sabi pa niya, lumayas kayo. Tarantado. lumayas kayo, correct. Yeah. Correct. So we lost $1.8 billion in the value of, ito yung binabanggit ni Ma'am Lorraine, yung trickle-down effect, saka yung ripple effect of multiple industry taking advantage of the benefit of a robust tourism. Sa China na pakikipagirian natin na hindi dapat nangyari, kung matinong pag-iisip ni Marcos Jr., $1.8 billion, ma'am, 2.1 million tourists ang nawala. Taon-taon. Pangalawa, itong turismo natin, kung bakit nawawala, yung data namin ni Ma'am Lorraine, sa Phuket alone is 10.2 million ang tourist arrival taon-taon. Ma'am Lorraine, more than 10 million. Ang ating Boracay at ang ating El Nido, ang ating Siargao, ma'am, can make it triple kung matino at maayos ang pamumuno, maayos ang promotions, maayos ang security, maayos ang infrastructure, at hindi balasubas at kurakot ang panggobyerno. We can even make it 30 million tourists, ma'am, sapagkat napakalaki, napakalawak po ng ating natural resources, beaches, napakahaba, napakalilinis, napakaganda, maayos ang ating local and domestic participation ng mga communities. Ano ang problema? Governance. Sabi mo nga, Ma'am Lorraine, mas inaatupag pa ang paglagay ng muka ni Cristina Frasco at i-promote ang sarili niya sa lahat ng airport, lahat ng television sa airport, lahat ng mga magazine, lahat ng television, milyon-milyon o billions ang ginastos, pero walang net effect sapagkat walang pagtitiwala ang turista at mga gobyerno nila upang sila ay tumagsa sa Pilipinas. Ma'am Lorraine. Tapos alam mo Eric, mga kababayan, yung Phuket, nakapunta na ako dyan eh. Ang layo, ang ganda ng Boracay, at saka yung mga beaches natin. Sorry. Yeah, it's okay, ma'am. I agree. Malayong-malayo talaga, ma'am. Ang mga kababayan binabanggit ni Ma'am Lorraine, natural beauty. Ang ating environment, ang tubig, kadagatan, ang paligid natin po, natural na maganda, malinis. Ang kulang nito ay ang support system that the government can promote a robust tourism na nakabatay po sa tatlong factors na binanggit namin. Ang economic support system with infrastructure, na ang pagpasok ng turista, hindi sila matatakot na i-hold up sila, ikuyugin sila, bentahan sila ng droga, o masasangkot sila sa prostitusyon sa Pilipinas. Dapat may ganun silang seguridad. Number 2, ang mga kalsada, ang connecting bridge, ang connecting flights, connecting trips, at pati po ang local government participation dapat masigla. Third, peace and order and anti-criminality sa perception ng mga turista at ng gobyerno ng mga dayuhang pumupunta sa Pilipinas, matino, malinis at maayos ang gobyerno at ang kapaligiran sa Pilipinas at walang delikadong ikikidnap ang kanilang mga turista dito. Kung ganyan pala ang mga pakete ng isang masigla at maayos na turismo na industriya, bakit hindi yan nangyari kay Marcos Jr. Samantalang na kayang gawin yan ng isang Rodrigo Duterte from a 6 million to almost 11 million in a matter of 2 years lang na pag-upo ni Digong na tourist arrival. Kay Noynoy Aquino, mga 6 million ang peak. Kay Pangulong Duterte in 2 years time, more than 11 million tourist arrival. Ma'am Lorraine. Ma'am, nakamute ka yata. Kahit nga sabihin natin na local tourism, no, yung tayo-tayo, ang mahal-mahal ng ang mahal-mahal ng hotels, ng flights sa Pilipinas. Mas mura pa nga minsan pumunta ka na lang sa Hong Kong o pumunta ka na lang sa Japan, kahit Japan mas mura pa dito. Oo, ang ganda-ganda pati ng Vietnam. Alam mo, it has a tourism infrastructure that's in place. So kunyari pupunta ako, no, one Christmas, my entire family, my husband, my children and I we spent our holidays in Vietnam sa Cat Ba Island. Cat Ba Island. So, ang ganda-ganda, ang ganda-ganda. Ang dali-dali. Sobrang dali. Pag landing namin ng airport, no, may sasakyan na, diretso hanggang sa Cat Ba Island. Tapos, murang-mura. I mean, hindi siya murang-mura, pero kaya.
Kayang-kaya. Hindi siya yung parang pag kunyari titira ka sa Palawan, hindi na lang mag-aano na lang ako, mas mura pa sa ano. So, in other words, yun na intindihan nung panahon ni PRRD kasi I was part of it, no? The understanding was that we had to work together. Dapat may convergence ng mga Yun. agencies, no? Nag-uusap, hindi pwedeng hindi kayo nag-uusap, hindi nag-uusap ang tourism at ang public works or ang transportation or yung mga airports, mga lahat kailangan nag-uusap kayong lahat, kahit yung DTI para yung mga pasalubong, lahat nag-uusap-usap parate. Di ba? Pero how can you do that with a leader like Marcos? No? As the vice president says, no, and I believe her because of the inside stories. And of course, it's very clear, it's very apparent. Hindi naman nagtatrabaho yan eh. Nag-aantay lang yan, nakaupo lang yung addict na yan. Kung ano isusubo ni Lisa Marcos sa kanya, kung ano sasabihin niya, pagkatapos sasabihin niya, it's too big. Sige na nga, susunod na ako sa'yo because it's kahit not too big. So, I'm saying, he's really not a leader. Para tayong nagkaroon ng pangulo na Dekorasyon. dekorasyon, butike or ano. Kasi nga tinatanong ako dati, no, may nagtatanong sa akin, ano tingin mo kung si Leni Robredo ang naging president, kung mas mabuti kaya siya? Pucha, kahit aso ko, mas mabuti kaysa kay Bongbong Marcos. Kasi ito, talagang walang laman. Zero, di ba? Zero talaga, wala tayong mapapalang kabutihan. And yet, the people who are supposed to be doing something about taking him out, withdrawing their support, continue to really prop up this immoral, incompetent, magnanakaw, drug addict, sexual pervert, who uses taxpayers' money to pay for prostitutes, male prostitutes. Oh my God, Eric, you know what? I have a story. Yeah, very much. It's X-rated. It's X-rated. Kasi there's an IT expert who messaged me and then he said, could you kindly ask Dean Chase, why is it that there's a part there in the video na nag-jump siya, parang nag-skip. So I asked Dean Chase and then Dean said, you know, without even looking at the video, I already know which part you're talking about because we had a discussion about this. Okay, so it's that part where he's down there on that male prostitute. It's just so gross. Wow. But they had to cut it because makikita yung private parts, ganyan. But he was so high, Bongbong Marcos was so high, na ayaw niya bitawan yung chupi-chuchoy niya. Oh, Ayaw really? niya bitawan. Gusto niya talaga ah. tuloy-tuloy. Yeah, it's so gross. Wow. Talagang, and you know what? Tama yung sinasabi ng maraming vloggers. These are very serious allegations. This is a very serious video. Diba? That you cannot just ignore. Diba? Every moment you ignore, what you're telling the Filipino people is it's true. Totoo yan. Totoo yung napanood nyo. Totoo yung... Kasi, ma'am, no explanation, ha? No rebuttal. So, tahimik lang. So, ibig sabihin kung ganito kay skandaloso, ma'am, at worldwide, in a viral social media flow, at ganun ang degree ng pagkamalubha ng iskandalo, why are you so silent about this? Waiting na mag-die down? Mawala din yan, makakalimutan ng mga tao yan. Pero tama ka. Kung hindi ito totoo, bakit hindi ka nagagalit? The more kang magagalit kung hindi totoo, dahil nadudungisan, hindi lamang ang pagkatao mo, ninyo, kundi mismo ang opisina ng pagka-presidente at ang buong bansa, Ma'am Lorraine. Hindi niya kasi... indignation, pero wala. Hindi niya kasi, Eric, naintindihan. No? Kasi nga tumakbo siya para magnakaw. At saka para yung tingin niya talaga siya yung may-ari ng gobyerno at para tumagal ng tumagal, di ba? Ang kailangan lang niya ay maloko niya si Inday para maboto siya. Di ba? Maloko niya tayong lahat. Nabudol-budol tayong lahat. But he doesn't have any reverence nor any respect for the office of the president. So, kahit na mahuli siya mga chupang-chupang-chupang niya dyan, di ba? Whatever, with a male prostitute. Kahit nga mahuli siya dyan na video na mismo na nagsisisinghot siya ng cocaine, wala siyang kahihiyan, wala siyang pake na ang nadudungisan dito ay hindi lang ang Office of the President, kundi ang Republic of the Philippines. Correct. Diba? So, sa kanya, kasi nga addict siya,
hindi kuha ng utak niya yon, hindi kuha ng morally ano siya bankrupt. Wala nang kaluluwa itong mga ito. I mean, para sila yung Epstein Files Philippine version, no? Na Tama. these are very wealthy people, mayayaman. Unfortunately, it's stolen wealth, and they feel that they are totally entitled, that there is laws of the country do not apply to them. Mhm. Sa atin lang 'yon. Sila meron silang ibang ano, and they can get away with anything. They can get away with sending with extraordinary rendition of PRRD without him, arguably the most popular and Yeah. the most powerful na moral force in the country, pero nagawa nila yon because we can get away with anything. Group effort, 'di ba? Ganon. So ano pa ito, 'di ba? So yun yung message nga ni Bongbong Marcos. Kahit na ano pwede kong gawin, hindi ko kailangan mag-explain sa Pilipino. Sino ba sila, 'di ba? Pakiko sa kanila, wala siyang respeto sa atin. Paano ka naman maghahanap ng respeto sa isang tao na mismo sa kanyang sarili wala siyang respeto? Wala yun, mahirap yun, 'di ba? Yan ang problema, ma'am. Mga kababayan, kasi hindi po natin sila mapapanagot hanggat may poder at kapangyarihan sapagkat wala silang anumang sense of accountability. Sabi nga ni Ma'am Lorraine and ako po ay kumukonforme doon, entitled sila na-elect na kami, we have now the presidency. We can do what we want. Damn if you do, damn if you don't, wala kaming pake kung makikinig, magreklamo kayo, magrally kayo, walang pake. So, mali po yun. Hindi tama. Dapat natin siyang paalisin. Kasi ang presidente, bilang pinuno ng bansa, pinakamataas sa gobyerno, nagkokontrol ng Armed Forces of the Philippines, nagpaparelease ng bilyon-bilyon, trilyones ng pondo, kontrolado niya ang pamahalaan kahit pa may ibang branches of government. At wala siyang anumang sense of accountability na managot sa taong bayan, is a dangerous person na dapat tanggalin siya. At ang malala, hindi lang po si Marcos ang nag-aabuso ng kapangyarihan. Ang kanyang pagiging presidente with the accompanying authority, Ma'am Lorraine, mga kababayan, inaabuso ng asawa niya, inabuso ng anak niya, Sandro Marcos, inabuso ng pinsan niya na si Martin Romualdez. Ang description nga ni Saldico, may pinadala sa aking video, ma'am, na parang portion ng revelation si Saldico, mga kababayan. Nakikita ko po ang revelation ni Saldico, sabi niya, hindi mangyayari ang ganitong malubha na kalagayan ng ating bansa na halos ang buong gobyerno ay ginawa na negosyo at naging source na ng kanilang pagnanakaw na walang katakot-takot nilang ginagawa kung hindi po natin pinabayaan na ganito ang gobyerno ni Marcos Jr. Of course, Saldico was part of it. Sa unang 3 taon o mahigit 2 taon at kalahati, bahagi ng sindikato si Saldico. But he has a change of heart. He has a change of mind. May pananagutan siya, yes. At yan ay sasagutin niya. Pero yung antas ng pananagutan na gusto niyang ipakita sa taong bayan ay dubli-dubli kay Marcos at kila Romualdez. At hanggang ngayon, hindi sila nananagot kaya pinagtatakpan sila ng mayoriya ng Senado. Ng mga senador na walang bayag at walang paninindigan, pinagtatakpan sila sa Kongreso. Pinagtatakpan sila ng AFP, pinagtatakpan sila ng PNP. At walang naninindigan na sila sa mga institutions na ito, mabuti na lang ang Korte Suprema hindi niya lubusang nahahawakan sa liig at kahit papano sinusupalpal po ang kanyang kabulastugan at kalokohan na mga krimen na ginagawa niya. Pero hindi naman lahat. Walang ibang mas matutunguhan ang taong bayan, ma'am, kundi sarili nila. And that is the reason na kami ni Ma'am Lorraine nagsasalita. Nagpapatuloy kaming manindigan hinggil dito. Kahit pa, ma'am, na hinaharas tayo, iniipit tayo, binabastos tayo ng mga trolls na binabayaran milyon-milyon, billions of pesos para gawin silang criminal attack dogs. Pero nandito tayo sapagkat wala na kaming ibang mapupuntahan at wala na rin kayong ibang mapupuntahan kundi ang sariling mamamayan natin na pagkakaisa ng buong sambayanan para matapos po ang ganitong karumal-dumal na uri ng gobyerno, Ma'am Lorraine. Maganda nga yun kasi ang itinuturo nila ng panahon ngayon, ang itinuturo sa atin ngayon ay isang leksyon na napakahalaga.
na ang kapangyarihan ay talagang nasa atin. So dapat talagang paghawakan natin 'yan at 'wag bibitawan at leksyonan natin yung mga 'yan, 'di ba? Yung Mm. sinasabi ni Eric kanina kasi he mentioned si Zaldico, 'di ba Mm. yung revelations ni Zaldico. Parang ang experience ko kasi sa NTF-ELCAC, yung pinaka-powerful na weapon, no, namin ay yung mga former rebels, yung dating kasama nila. No, kasi ang Tama. dami nilang sinabi na isiniwalat sa ating lahat, no? Sa ating lahat, buong bansa na lahat tayo naliwanagan na ito pala 'yon. Ito Mm. pala yung pinagagawa sa akin, yung nasa UP ako na Mm. mula pa nung bata ako ay hindi ko alam pinaglalaban ko pala 'tong mga teroristang ito. Minahal ko pa si Correct. Judy Taguiwalo. Biro mo, I was defending her. Yeah, I was defending her. Opo, opo. Hindi ko kasi alam yung likod na story na nung DSWD na secretary ko siya, binibigay pala niya Yeah, yung resources ng gobyerno sa NPA, no? correct. So itong isinisiwalat ni lahat tayo dito ngayon, no? Beneficiaries tayo nung information na binigay ng former rebels kung kaya tayo'y naging makapangyarihan because Mm. information is power. So itong Correct. binibigay ni Zaldico sa atin, yan ang ambag niya, no? Hindi natin Tama. sasabihin, "Oh, ikaw din eh." O totoo. Kaya nga powerful ang kanyang testimony kasi he was Yeah. part of it, 'di ba? So, first Mm. hand account, alam niya kung ano yung sinasabi niya. 'Di ba? Tama. So, pero magmamasid tayo at nakikita natin ang isang gobyernong sindikato na Yeah. lahat sila pinagtatakpan nila itong si Marcos. So, yung tinuturo nga noong panahon na sinasabi ko na yung kapangyarihan ay nasa atin ay talagang isabuhay natin yan, no? Walang umaatras dito. No? Agree. And ma'am, speaking about Saldico, may maganda kang na-post kanina sa ating common Viber group Mm. na binanggit mo in Bulacan alone, 28.2 billion pesos po Yeah. ang mga ghost projects. Ghost ito, mama, ibig sabihin wala talaga. Pinalabas ang pondo pero wala talagang proyekto. And ang kickback, ma'am, kung 25% yan is almost 7 billion. Kickback. Napunta yan kay Marcos at kay Laro Romualdez. At ang nag-reveal niyan, ma'am, ngayon ko lang nabalikan itong video na pinadala din sa akin, ay si Henry Alcantara at si Yusek Bernardo. Si Henry Alcantara was, I think, in charge of Bulacan District Engineering Office. Nakakulong yata ngayon, ma'am, or naka-witness protection program. Si Yusek Bernardo ito yung right hand. Kung may left hand pala, ma'am, kung ang right hand ni Bunuan at nila Marcos sa loob ng DPWH ay si Cabral, ang left hand ay si Yusek Bernardo. So dalawa yan, ma'am. Nagtutugma itong binanggit mo na data doon sa ICI testimony sa Independent Committee on Infrastructure na inilabas po ni Yusek Bernardo at ni Henry Alcantara at ni Bryce Hernandez that indeed there were deliveries amounting to more than 8 billion pesos as kickback to Martin Romualdez. And ma'am, ang sangkot ng mga tao, hindi to tao ni Saldico, Tri-Gib Olaybar, undersecretary ni Angara. Pagman ito ni Angara, sa ni Angara, mama, taga-DepEd siya pero involved sa flood control. At si Tri-Gib Olaybar po ay BFF. Kayo na po ang magbigay ng meaning. BFF ni Amina Pangandaman. Budget Secretary ni Marcos. Ang isang pinagdeliveran sa mga 8 billion pesos, ma'am, batay doon sa na-post mo, ang pangalan niya Adrian Bersamin. Apo sa pamangkin ni Lucas Bersamin. Dalawa. At ang isang minensyon ni Saldico ay tumugma din sa binabanggit ni Yusek Bernardo. Ang pangalan niya, ma'am, Yusek Jojo Cadiz. Tatlo ito, mama, Yusek Olaybar, na nasa DepEd nakatago, na BFF ni Pangandaman, bagman daw ni Angara. Yusek Adrian Bersamin, apo sa pamangkin ni Lucas Bersamin na Executive Secretary, and Yusek Jojo Cadiz, nasa DOJ, ma'am, bago mag-resign, pero nasa flood control ang anomalya, bagman ni Marcos, direkta. Ma'am, your take on this. Kasi sabi mo, si Saldico may kasalanan. Hindi naman niya sinabing santo siya. Kami din, may kasalanan kami. Kaya nga kami nagbagong buhay at nagbalik loob at inaamin namin nagkasala kami. That is why we are correcting our mistakes. We're supporting the government. Ito, ma'am, anong masasabi mo dito sa
pilit nilang pinatago ito ni Ping Lacson. Ang itong mga deklarasyon at revelations hindi nakakasama sa committee report ng ICI, hindi ito pinalabas at ganon din po sa Senate Blue Ribbon Committee, Ma'am Lorraine. Ano ito? Post ito ni Secretary Mike Defensor. No? Okay. Alam mo ito yung sinasabi natin talagang gobyerno ng mga ng mga tulisan. Sindikato talaga. Oo, Tulisan. sindikato talaga. Pero ito pa yung punto doon. 'Di ba binigyan sila ng biro mo si Bryce ginawang state State witness. witness yata, ma'am. Oo, na-approve na yata. Oo. So ang ibinalik niya, no, ang ibinalik niya. So 100. yung 28.9 basta ang tinatayang kickback nilang lahat dito ay 4 billion. Sa Pero DPWH lang ito, ma'am. yeah, sa DPWH lang. Kasi ang kay Marcos at kay Martin, 8 billion ang sinasabi ni Saldico. Ito Iba na yun. yung post iba na yun. na ito, oo. Tapos ang isinole, yung settlement 300 million pero actually 181 million lang yun na isole. Yung reliever. Correct. That is correct. So 4 billion ang kickback pero 181 pa lang yung binabalik. Kasi nga ito nga yung sinasabi ni Secretary ni Senator Marcoleta, no, yung settlement na yan. Bakit ka magse-settle? Wala sa batas. Wala sa batas, 'di ba, yung what was that term, Eric? I'm sorry, pero yung ibabayad mo para parang Condonation. what do you call it? Condonation. I-condone ang pagkakasala mo para Yeah. ikaw ay ma-enroll sa witness protection. Yeah, and then Senator Marcoleta said, wala naman sa batas 'yun eh. 'Di ba kasi hindi ka pa condonation tayo. you're not even found guilty, 'di ba? Wala ka pang paano mo malalaman kung magkano isosole? Tsaka na ibig Correct. sabihin parang binili nila yung nila, yung forgiveness nila, 'di ba, sa batas? Ano 'yun, 'di ba? So 4 billion they were returning all these huge sums of money. But obviously there's more, 'di ba? How do you know how much it was that they stole? Alam mo, ito nga yung sinasabi ko no? Sundan lang natin ang batas. Nandiyan ang batas para sundan natin. Pero ang sinasabi ng DOJ noon, no? Ganun din naman yung kararatnan nun. Magkakaroon naman ng settlement, no? Settlement. But Senator Marcoleta was saying that wala siya sa batas. Bakit hindi natin sundan ang batas, 'di ba? So parang talagang mga politiko, mga bulok talaga. Usap-usapan na lang, pag-usapan na lang natin ito. Ayan, bayaran mo. But where there is the law, diba? Yeah. So there is no reverence for the law. There is no reverence, no respect, no appreciation for the Constitution and the laws of the land. Kasi tinan mo, nagpalik siya ng kumikbak siya ng 4 billion, pero ang binalik niya 181 million. Tapos okay na, quits na. Pagkatapos witness protection pa siya. No? Ito sila po, ma'am, ang mga tinatawag na nagpapalusot ng billion-billion na pera or hundreds and hundreds of millions sa casino. Yeah. At kung maalala mo, Money laundering. Yeah. Yeah, the super bilyonaryo. Dahil may dalawang malalaking casino siya. Ang isa doon sa papuntang Rojas Boulevard, ang isa dito sa Quezon City. At itong si super bilyonaryo, kung lalabas ito, ma'am, may mga pinapatalo itong dalawa, Alcantara and Bryce Hernandez, na umaabot, ma'am, sa mga 15 billion pesos. Pero, alam natin, ma'am, na hindi yung talo sa casino. Ang lahat nagsasabi, hinuhugasan yon sa loob ng casino. Kayo na po ang ibig sabihin niyan. Kunwari talo, so paano mo i-recover kay talo yon? Negosyo nila casino. Pero sa likod noon, inariglo na. Kwento That is the mo, role. Eric, paki-explain nga kung paano nahuhugasan, paano yung money laundering doon. So, nagnakaw si Bryce ng meron siya ngayong kickback na 4 billion. Paano yun, di ba? Mahuhuli siya ng, ang dami noon, ang daming cash noon, di ba? Ang daming papel noon, di ba? Kaya nga bumibili ng bahay si Martin Romualdez ba? Sa Forbes Tamarin, Park. number 30, Tamarin Street, dalawa sila ni Bongbong Marcos, yun ang tinumbok nilang bagsakan ng tuni-tuniladang pera. So, sa madaling salita, ito mga stupid na ito, no? Talagang nagiging problema nila yung malaki na ninakaw nila, 'di ba? So, saan nila gagawin? So, meron tayong mga batas sa anti-money laundering na hindi nila pwedeng pasok yun. Pag pinasok nila yun sa bangko, tatanungin sila sa Bubukol. Bubukol yun eh. What does bubukol mean, Eric? Makikita. Ibig sabihin, mahahalata ito. Kasi ang maximum deposit allowed is 500,000,
Beyond that, you have to explain why are you depositing or withdrawing such big amount sa bagong circular. Previously, pwede ka lang mag-deposit pero may kaakibat na document saan ito galing na pera mo. Bakit mo ito dinideposito? Business declaration, income declaration. So makikita, kaya doon pumapasok sa tanong mo, bakit nagka-casino? Bakit nag-high rollers? Kasi ma'am, pag naipatalo mo sa casino ang malaking pera, it will now become a property supposedly of a casino business. Paano mo habulin? Kaya ang negosyo niya allowed na magnegosyo siya ng sugal. So kung pinatalo ko sa sugal, bakit mo babawiin sa sugal niya ang ninakaw ko kasi negosyo niya sugal? Pero sa likod niyan, hindi yung tinalo. Pinatalo lang kunwari para doon na ang kapartidahan pagkatapos nun sa likod magpartidahan. Kaya ang pinahanap ngayon ma'am is 15 billion pesos ang allegedly pinatalo ng mga pera nito ng nila Alcantara, nila Hernandez, pero hindi yung pinatalo. Pinalusot sa casino. Huhugasan ng casino, ibig sabihin dead money. At it is a gambler's loss, it's a dead money, pero at the back of that, there is a transaction already. At alam natin sino ang koneksyon ni super bilyonaryo Ma'am Lorraine. Sila Tito Soto, sina Marcos, correct. Kasi siya nga tumawag kay Bersamin eh. Just step aside para wala nang masyadong issue pa. Tapos naman, parang nakinabang ka naman, tama na. Yung sinipa si Bersamin, Ma'am Lorraine, he was fired. He did not resign. Papalagpasan na siya, tinawagan siya ni super bilyonaryo na ang initial sa si ER. Sabihin na namin, itinuturo na si Enrique Razon, allegedly. Ayun, Ma'am Lorraine. So dito dumadaan itong mga binabanggit mo, Ma'am Lorraine, na hinuhugasan through, kunwari, pinapatalo sa sugal. And this is money that should have gone to the rebuilding of our country. Diba? Yung infrastructure, yung flood mitigation na hindi sana nagkandamata yung mga kababayan natin. Hindi sana sila nagsascramble na takot na umaakyat sa bubong nila. Hindi sana sila namatayan ng mga kalabaw nila. Hindi sana namatay yung mga mahal nila sa buhay. Yan ang ibig sabihin noon, no? Yan ang ay nako, Eric, ewan ko lang talagang so talagang sindikato na nagtatakipan sila. At saka yung panloloko sa Pilipino. Yung panloloko sa Pilipino. Talagang garapalan. Tapos, yan, nagsoli naman siya eh. O, di ba? Nag-ano naman siya eh. Di ba? Nag-settlement naman siya. Di ba? So, okay na yon. Pero parang ginagawa tayong tanga. Parang gusto ko, kinig ako, anong kala nito mga ito? Tanga tayo. Nagsoli siya, ang laki-laki. Ang laki-laki, ibig sabihin, may mas malaki siyang tinatago, di ba? Correct. At hindi siya ang pinakamalaki lang, ma'am. The biggest na sindikato ay si Romualdez at si Saldico. Ang data dito, ma'am, na pinorward sa mga post ni Congressman Mike Defensor, in Bulacan alone, for 3 years, mga kababayan, 56 billion pesos po ang napunta kina Marcos at Romualdez. Ma'am, 56 billion in 3 years. Hindi pa ma'am na-factor in ang sa Ilocos Norte na halos ghost projects kasama si Sandro Marcos. Hindi pa po natin pinag-usapan ang Mindoro Island na mahigit din po, according kay Saldico, nakapag-deliver siya mula sa Mindoro ng mahigit 15 billion pesos. Ma'am, don't forget ang remember, ang quota ni Saldico, 2 billion a month kay Marcos. Ang i-deliver niya, bahala si Saldico at si Martin Romualdez sa nila kukunin. Kaya nga ang punto, nakinabang ba si Saldico sa mga delivery kay Marcos? Hindi. Nakinabang siya sa separado. Ang kay Marcos, kay Marcos. Sila ni Romualdez nakinabang sa ibang transaction, Ma'am Lorraine. So pag sinabi na 25 billion na kickback para sa 100 billion, ang nakinabang noon si Marcos lang. Si Saldico kumita sa ibang transaksyon. Hindi pwede doon sa transaksyon ni Marcos. Kaya nagalit si Sandro Marcos, yung anak ma'am, dahil ang kanyang insertion na 52 billion, binawasan ni Saldico ng 8 billion. Nirealign kasi humingi ang tatay ng 100 billion insertion. Nagmumura si Sandro Marcos kay Martin Romualdez, bakit binawasan ng 8 billion ang aking insertion?
napagkuhanan na yun ng cash advance. So magre-refund ngayon si Sandro Marcos. Ganun kalala, ma'am, ang korupsyon na ito. Hindi ko alam bakit baliwala lang sa AFP. Ano ito, gawa-gawang kwentong anino na hinugot sa punong mangga? Para ang mga ganitong revelations ay tumutugma sa pangyayari, sa ledger, sa budget. Nandyan, ma'am, there is 100 billion pesos insertions. Hindi dininay. Pero pinatay ang investigasyon at testimonya hinggil dito. Ma'am Lorraine. Tapos ang maririnig mo kay Omet Browner, huwag ninyo kaming isali sa politika. Wow. Putang ina mo, Omet. Pinawasak mo ang Pilipinas, di ba? Tama. Kasi sa totoo lang, duwag, walang karakter itong taong ito, no? At sisingilin talaga siya ng kasaysayan. Tama. At saka alam mo, naririnig ko pa, no? Naririnig ko from reliable, very reliable sources. Ang pinag-uusapan kasi ni Eric dyan, DPWH pa lang. Correct. Pero wala pa dyan yung weekly na nagbibigay ng, naghahatid sa bahay nila, kina Lisa Marcos, yung sa PCSO, yung sa BIR, yung nangongolekta sila, tsaka cash talaga May yan. nakalimutan ka. Customs. Customs, yan. Terrible. Ang sabi ni Saldico, mama, in his personal estimate based sa kanilang pagsasama ni Marcos, si Lisa at ang kanyang kapatid kumikita ng mahigit 20 billion sa customs in BIR alone every year. Magkano, Eric? I'm sorry? 20 billion malinis. Bakit hindi niya paayos yung mukha niya? Kaya pala Eric, money is no object. Yeah, Diba? money is no Kahit object. nila male prostitutes ang tsupa-tsupain ni Bangag, ayos lang. Diba? Ayaw pa daw niya bitawan sabi ni Dean Chase. Grabing lollipop. Ano? Kasi high Nagda-drugs diba? At ang ginagamit, talaga ang saklap ng buhay ng Pilipino ngayon, no? Kung tinanggap natin. I mean, saklap siya kung papayag tayo. Pero hindi siya masaklap kung... Kasi sa akin, hindi ako nasasaklapan sa sarili ko Kasi hindi ko naman tingin sa sarili ko, biktima di ba? Correct. Sabihin mo yan, damihan mo pa. Kasi may araw ng singilan. Damihan mo pa. Damihan mo pa yan para talagang ironclad yung yung gagawin na, yung ebidensya sa'yo, hayop ka. Di ba? Tama. Damihan niya. Speaking of evidence, Ma'am Lorraine, I am not only feeling vindicated. I feel happy for Pastor Kibuloy, for Kingdom of Jesus Christ, for the ministers na mga inosente na ipinakulong ni Marcos at Romualdez, Sulsol nila Hontiveros, sa naging desisyon po ng Department of Justice kahapon na ibinasura na po ng lubusan ang reklamong cyber libel. It's not about me. It's about how a witness Murillo or alias Rene revealed kung paano sinira ni Hontiveros ang pagkatao ni Pastor Kibuloy, ni Pangulong Duterte, ni Vice President Sara Duterte at ng Kingdom of Jesus Christ at mga ministro nito sa isang gawa-gawang testimonya, scripted, binayaran at pinalabas na kunwari committee hearing. Yun pala ay one-woman show. Siya lang nagdala ng lahat. And yet, pinaniwalaan siya ng mga media na pulpul at ginamit ito na ebidensya laban kay Pastor Kibuloy. Pinakulong at na-persecute. But kahapon, sabi ng DOJ, there is no evidence enough to prove na mali ang ginawa nilang pagkomentaryo sa pag-reveal na ikaw ay nagtatanim witness. Yun pong kaso, mami. Nagreklamo si Hontiveros na kinumintahan namin siya na nagtatanim witness siya dahil lumabas ang video ni alias Rene 2-part series. At sinasabi niya, inihold kami sa kondominium, binayaran ako nila Hontiveros, nag-script ang mga abogado, pinilit akong pirahin at sirain si Pangulong Duterte, si Vice President Sara Duterte, si Pastor Kibuloy ng KOGC, kasi yun ang game plan sa committee hearing ni Hontiveros para magkaroon ng kaso laban kay Pastor Kibuloy. Yun. Yeah. Kaya nga Eric, no, parang itong si Hontiveros, no, she has to be made accountable for all of this. Ang dami yung sinirang buhay. Ginawa din niya yan kay CJ Corona, 'di ba? Tama. Sila ng boyfriend niyang pangit, si Bocalbs, 'di ba? Si Bocal Tartar.
Oh, si Tartar, magkasama na naman. Talagang demonic itong babaeng ito. Na talagang, at tapos nag-aambisyon pa maging president. Diyos ko Lord. Wow. 'Di ba? Fluke lang 'yan, nanalo ka ng senador, pero biro mo ginawa niya 'yan, no? Talagang ang sama ng ugali, no? Talagang yung character na you really paid witnesses to falsely testify against people of napakabubuti ng mga taong ito. Kilala namin sila ni Eric, no? Walang Mm. ginawa sa buhay nila kung hindi talaga pagpagandahin ang mundo, no? Feed the hungry, mga charity works nila. Pero kasi sino kaya yung tao behind virus? Yeah, Si syempre ma'am, ang si duwa, mga ang duwa. Sa Malacanang, because Virus and Tartar, si Ronald Lamas and Trillanes and Dilima, ang boss nila yung tatlo. Si Romualdez, si Lisa, at si Bongbong. They are the attack dogs. Mercenaries talaga, ma'am. Pag mga kababayan, pag mercenary po, bayaran nyo na for hire.